Napapansin mo ba? May mga OFW na halos 10 taon nang nagtatrabaho sa abroad, pero pag uwi nila sa Pilipinas halos wala pa rin silang naiipon. Bakit kaya nangyayari ito? Ngayon, sa video na ito, pag-uusapan natin ang 5 karaniwang pagkakamali sa pag-iipon at para paano natin ito maiiwasan. Magandang araw mga kaipon. Welcome back sa Kaipon Channel. Kung bago ka pa lang dito, ang channel na ito ay para sa mga OFW na gustong matutong mag-ipon, mag-invest, para naman unti-unti nating makamit ang financial freedom in the future. O ano, simulan natin. Number 1 na pagkakamali ay wala tayong budget. Kapag wala tayong plano sa pera natin, buwan-buwan, kada receive ng sweldo natin ay nauubos lang ito sa wala. Hindi natin alam kung saan ito napupunta dahil wala tayong budget, wala tayong plano kung ano at saan mapupunta ang sweldo natin buwan-buwan. Napakalaking halaga ito para sa pag-iipon. Kaya napakahalaga na makontrol natin ang budgeting natin every month. Number 2 na pagkakamali ay inuuna natin ang wants kaysa sa needs natin. Alam nyo mga kaipon, ganun din ako nung una kong pag-abroad. Wala talaga ako naipon. Kasi natural lang naman na talagang bigyan din yung sarili natin, i-reward din yung sarili natin every month pagkasahod. Pero mga kaipon, wag nating kalilimutan, lalong-lalo na kapag meron na kayong obligasyon sa buhay, mas kailangan nating unahin ang pag-iipon. Kailangan nating unahin ang bilhin yung mga pangangailangan natin, yung needs natin kaysa sa mga gusto natin. At dahil dyan, unti-unti tayong madisiplina, makapag-start na tayo makapag-ipon kahit pa konti-konti. Mga kaipon, yung pang number 3, ang pagkakamali natin na hindi natin ginagawa ay yung tinatawag na wala tayong emergency fund. Napakahalaga po ng emergency fund kasi isang pagkakasakit lang natin or yung pagkawala natin ng trabaho, sigurado po, ubos po ang ipon natin. Kaya napakahalaga po na meron tayong emergency fund, separated po ito sa kung anong merong ipon tayo. In fact, dapat nga nating inuuna to bago tayo mag-invest sa mga ibang bagay. Magkaroon man tayo ng mga minor emergencies ay meron tayong mahuhugot at hindi maapektuhan yung ipon at yung mga investment natin. Kaya mga kaipon, napakahalaga po na magkaroon tayo ng emergency fund. At ang pang-4, mga kaipon, na mali nating ginagawa, alam ko, marami sa atin ang guilty about this, but totoo to. At isa din ako sa gumagawa nito before, nung una kong pag-abroad, actually yung pangalawa kong pag-abroad, yung pinapadala natin yung halos lahat ng sweldo natin buwan-buwan. Yung wala tayong tinitira sa pag-iipon, meron man tayong natitira sa atin, ay yung pinambili lang din natin sa mga wants natin. So halos lahat ng ipon natin, pinapadala natin sa pamilya natin. Which is, wala namang problema doon kasi yun din naman ang goal natin kung bakit tayo nag-abroad. Pero mga kaipon, wag nating kalimutan na kailangan din nating alagaan yung sarili natin, alagaan yung financial natin para in the future, makakauwi tayo sa Pilipinas, mas makapag-for good tayo na mas bata pa at ma-enjoy din natin ang sarili natin, makakasama natin yung pamilya natin na bata pa tayo at meron tayong mahuhugot anytime. Kaya mga kaipon, kung magpapadala man tayo, natural lang yan na magbibigay tayo sa pamilya natin. Pero dapat percentage lang sa sahod natin para naman sa ganun makapag-ipon tayo at makapag-start ng business soon in the future at mas mabuti mga kaipon, tulad nga ng kasabihan na mas magandang turuan mo sila kung paano manghuli ng isda kaysa bigyan mo at bigyan palagi ng isda. At ang pang-5 pagkakamali na ating ginagawa ay yung tinatawag na hindi natin pinapahalagahan ang pera na ating kinikita buwan-buwan. Hindi lang kailangan natin ng kumita, pero kailangan din natin na matutunan kung paano natin pahalagahan ang bawat sentimo, bawat euro na kinikita natin buwan-buwan. Ang pera, minamahal din yan. Kaya pag pinapahalagahan mo, minamahal mo, inaalagaan mo, ginagamit mo sa tama, ang pera ay hindi rin mailap sa'yo. At ang panghuli mga kaipon, tandaan natin, hindi mahalaga kung gaano kalaki ang sweldo natin. Ang pinakamahalaga ay kung gaano tayo kahusay humawak ng pera. At kung nagustuhan mo ang video na to, paki-like naman at share at pag-subscribe na rin sa ating Kaipon channel. At guys,
Gusto ko marinig ang mga opinion ninyo. Ano ang pinakamalaking hamon nyo sa pag-iipon bilang OFW? Paki-comment naman sa comment section at baka yan na yung next na topic natin sa next video. Maraming salamat guys. Maraming salamat sa panonood at see you soon in the next video. Maraming salamat. Ingat tayo mga kaipon. God bless.